So bago tayo mag-start, ginawa ko rin to sa first service para lang fair. So lahat po na may Google, pakitype nyo kasi yung Google, Murphy's Law. So Murphy, M-U-R-P-H-Y apostrophe S, tapos Law, Murphy's Law. Yan. So ang dapat po, mababasa nyo dyan, yung summary ng Murphy's Law. At ang nakalagay po dyan ay, if anything can go wrong, it will go wrong. So wala po tayong TV ngayon, pero kahapon po gumagana naman po siya na maayos. It's just that minsan po talaga, meron tayong may mga variable sa buhay natin na hindi natin kayang kontrolin at yun po yung nagiging dahilan kung bakit yung inaasahan po natin na magandang bagay ay hindi nangyayari. Okay? Bawa bukas, gusto niyo pumasok sa maaga. Kaso pagdating mo sa EDSA, nagkaroon naman ng traffic or meron na aksidente. So pagdating mo sa office mo, late ka pa rin. So ganun po talaga. Sometimes we plan everything to the last minute, pero may mga bagay po na hindi talaga pwede mangyari. So yun nga po, siguro Murphy's Law. So it's a good reminder for everyone na hindi po talaga natin hawak yung pwedeng mga detalye ng buhay natin. But we have to be ready kung sakali man na mangyari yung mga hindi naasahan. So we still have to preach the Word of God kahit po tayo walang TV. Alam ko may iba sa inyo na may inibago. Pero at least ma-practice natin yung ating auditory skill. Makikinig tayo sa ating mensahero at nawa ay mapagpala po tayo ng mensahe natin Panginoon. At kung meron po kayong mga Biblia, buksan nyo po sa Luke chapter 2 mula verse 1 hanggang verse 20. Okay? Luke chapter 2 mula verse 1 hanggang 20. At yung pong mensahe ko ngayon ay hindi po siya tungkol sa Kapaskuhan, even though Pasko po yung tema niyan, dahil nga yan po yung pagkakatawang tao na ating Panginoon, ng Diyos anak na si Jesus Christ. At babasahin ko po sa verse 1 all the way sa verse 20, based po sa aking version ng Bible. Okay? Pati po yung mga nanonood sa atin sa live po natin today, you are invited also to read along with us. Ito po, nakalagay sa Luke chapter 2 verses 1 hanggang 20. Now in those days, a decree went out from Caesar Augustus that a census be taken of all the inhabited earth. This was the first census taken while Quirinius was governor of Syria, and all the people were on their way to register for the census, each to his own city. Now Joseph also went up from Galilee, from the city of Nazareth to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and family of David, in order to register along with Mary, who was betrothed to him and was pregnant. While they were there, the time came for her to give birth. And she gave birth to her firstborn son, and she wrapped him in cloths and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. In the same region, there were some shepherds staying out in the fields and keeping watch over their flock at night. And an angel of the Lord suddenly stood near them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terribly frightened. And so the angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring you good news of great joy, which be for all the people. For today in the city of David, there has been born for you a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger." And suddenly there appeared with the angel a multitude of the heavenly army of angels, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace among people with whom he is pleased." Verse 15, when the angels had departed from them into heaven, the shepherds began saying to one another, "Let's go straight to Bethlehem, then and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us." And they came in a hurry and found their way to Mary and Joseph, and the baby as he lay in the manger. When they had seen him, they made known the statement which had been told them about this child. And all who heard it were amazed about the things which were told them by the shepherds. Last two verses na po tayo, 19 and 20. But Mary treasured all these things, pondering them in her heart, and the shepherds went back glorifying and praising God for all that they have heard and seen, just as had been told to them.
So yan po yung pag-uusapan natin ngayong araw na to. At tayo po ay nag-aaral pa rin ng Gospel of Luke. Yun po yung ating project for this year. Every Sunday po, kapag tayo ay nasa ating regular worship service, ang pag-uusapan po natin ay yung Gospel of Luke. At hindi naman po Pasko ngayon, pero ito po yung pag-aaralan po natin. And I think it's a good thing for all of us dahil nga titinan po natin itong text na to sa ibang anggulo. Okay? So pinapakita po dito yung kapanganakan ng ating Panginoon na nirecord ni Luke in every detail na kaya niyang gawin. So tandaan po natin na si Luke ay isang historian. When you read the Bible, you can also expect it as a historical book. Lahat po ng mga nakalagay dito, historically speaking, ay nangyari po yan sa totoong buhay. Alam po natin yon dahil si Luke sa kanyang umpisa pa lang po ng kanyang gospel, binanggit niya na po yung kanyang paraan para po makuha niya yung mga eksaktong account. So ang sabi niya po dito, mula verse 1 hanggang verse 4 ng Luke chapter 1, ang ginawa po niya ay pumunta po siya. Siya po ay nag-imbestiga at kanya pong pinuntahan, marahil pinuntahan po niya yung mga eyewitnesses tsaka yung mga servants ng ating Panginoon na buhay pa nung panahon na yon. At mula sa kanila, in-interview niya po sila at kinuha yung buong kwento. At siya po ay nakabuo ng isang gospel. Ang sabi niya nga po dito, orderly sequence ang ginawa niya. Okay? Sa chapter 1, nandoon po yung kapanganakan ni John the Baptist. So marahil, kaya niya po nakuha yon dahil pinuntahan ni Luke, si Zacarias, at saka si Elizabeth to get the information. Sa chapter 2, sa bungad ng chapter 2, nandun po yung kapanganakan ng ating Panginoon. At marahil, pinuntahan po ni Luke si Mary, in-interview po siya, at mula po doon ay nakuha po niya yung ating pag-aaralan ngayon. And also, Luke is mentioning notable people para po magkaroon ng timestamp, yung kanya pong gospel. Halimbawa po sa ating pong text, binanggit niya po doon yung pangalan na Caesar Augustus. Kung kayo po ay hindi natutulog sa inyong world history class, na-encounter niyo po siya. Isa po siya sa mga emperador ng Roman Empire. At dahil po dito, pinapakita sa atin ni Luke na talagang totoong nangyari ang mga bagay na to, dahil ganun po yung kanyang detalye na binibigay po sa bawat isa. At ngayong umaga pa, mga kapatid, gusto kayong bigyan ng mga katangian ng Panginoon, katangian ng ating Diyos, na atin pong makukuha mula sa text na atin pong pinag-aralan. So meron po tayong 4 na pag-uusapan ngayong umaga. Okay? Kanina, wala kaming TV, medyo mabilis kami sa first service. So tingnan natin kung ano mangyari sa second service. Okay po? Kasi medyo mas charge ako ngayon. Okay? So una po nating makikita na katangian ng ating Panginoon ay ito. God's plan supersedes human plans. Okay? God's plan supersedes. Supersede, S-U, super, then S-E-D-S, human plans. So pinapalitan lang po dito na meron pong plano yung mga tao sa mundong ito, pero merong mas mataas sa plano yung Diyos. At sa maraming pagkakataon, yung plano ng tao, hindi niya alam, ay sumusunod sa kagustuhan ng ating Panginoon, ng ating Diyos. God's plan supersedes human plans. Bakit ko po nasabi yon? Kasi nga po mula verse 1 hanggang verse 5, ang focus ni Luke ay si Caesar Augustus. Meron po siyang nilaunch na census. Yung pong census, para po siyang inventory. Gusto malaman ni Caesar Augustus gaano kadami yung kanyang mga nasasakupan. Gaano kalakas yung kanyang army. Gaano kalaki yung kanyang taxation na pwede makuha for that particular fiscal year. Kaya ang ginawa ni Caesar Augustus, nag-launch siya ng isang malawakang census. At ang sabi niya sa kanyang memo, kung saan ka pinanganak, doon ka babalik. Kahit na gaano kalayo pa yan, doon ka babalik. Napuwersa si Joseph at saka si Mary, bumalik sa Bethlehem. From Nazareth to Bethlehem, I believe it is 3 to 7 days sa travel. Kasi nga, si Joseph ay pinanganak sa Bethlehem at doon naman, pag ating pong inaral sa Old Testament, Micah chapter 5 verse 2, sabi ni Micah, ang tagapagligtas ay papanganak sa Bethlehem. So akala ni Caesar Augustus, meron siyang ginagawang census para sa kanyang sariling kapakanan, pero hindi niya alam, ginamit lamang siya ng Diyos para ipanganak ang isang sanggol na hindi niya mamimit in his lifetime, pero yun ang magiging tagapagligtas ng buong sangkatauhan. God's plan supersedes human plans. Si Caesar Augustus ay isang interesting na Roman emperor. Maraming binigay sa kanyang divine attributes ang kanyang mga kababayan.
Minsan po, tinatawag si Caesar Augustus na Savior of the Roman Empire. Yun ang kanyang isang title. He is the Savior of the Roman Empire. Nung siya po ay pinanganak, sabi ng mga politicians na pabor kay Caesar Augustus, nung pinanganak si Caesar Augustus, dumating yung good news, evangelion, sa Roman Empire. Tapos, nung panahon po ni Caesar Augustus, meron siyang nilaunch na Pax Romana or yung Roman Peace. Sa panahon niya daw po kasi walang masyadong gera sa Roman Empire. So, yun ang kanyang mga title. Savior, Bringer of Good News, Bringer of Peace. Divine attributes. Binigay sa kanya. At tinanggap niya naman. Kasi nga, sino ba naman hindi tatanggap ng ganong klase ng title? Ironically, yung pinanganak sa Bethlehem na hindi niya mai-meet kahit kailan was the true Savior. He is the true bringer of good news. And He is the true bringer of good peace sa bawat isa ng kapayapaan. And that is the Lord Jesus Christ. This is how God works. God will use your plan to accomplish His plan even though you do not approve it. Because God's plan supersedes human plans. Ngayong taon, I do believe marami kayong gustong maabot. Meron na kayong listahan ng mga goal ninyo. Nag-goal setting na kayo last year. But still remember that God's plan can still override yours. Yung plano pa rin ng Panginoon ang mangyayari. Gagamitin niya yung ating mga plano at minsan gagamitin niya yung ating mga strategy para maganap yung kanyang plano. That's how powerful our God is. Hindi na-meet ni Micah si Joseph kasi ang layo nila ay hundreds of years, pero si Joseph ay napunta doon sa Bethlehem dahil doon nga ipapanganak ang tagapagligtas as prophesied by the prophet Micah. At ang ginamit nila ay isang emperador na walang takot kay Yahweh. Even unbelievers can be moved by God to accomplish His will because this is His universe, this is His story. Kaya ano man yung mga nangyayari sa ating gobyerno ngayon, ang assurance lang natin, merong mas mataas sa plano ang Diyos. And someday, makikita natin yung sense kung bakit nagkakaroon ng ganitong klase ng economy, ganitong klase ng kalagayan sa ating pong gobyerno. Now, I want you to look at some couple of verses from the Old Testament. Check po natin, Proverbs 21 verse 1. Proverbs 21 verse 1. The king's heart is like channels of water in the hand of the Lord. He turns it wherever He pleases. Yung mga rulers natin sa government, they can create policies. They can execute laws. They can mandate executive orders. Pero tandaan po natin, yung Diyos pa rin po ang behind the scene. Kaya kung meron man tayong mga inelect na mga government officials, meron tayong mga leaders sa ating kanya-kanyang company, at minsan, they are creating nonsense policies, nonsense memo. Imagine yung si Caesar Augustus, kung saan ka pinanganak, doon ka babalik, paano kung ang layo mo? Wala kang pakialam, basta bumalik ka. Minsan may mga ganun boss, di ba? May mga ganung supervisor, kung ano mga pinapagawa sa atin na wala namang sense. Kailangan ba nalang gawin ito? Ito ba yung core task ko? Pero nung sumunod si Joseph, na-fulfill yung Micah chapter 5 verse 2. So sunod lang tayo sa mga pinapagawa sa atin. Alam natin na yung Diyos pa rin ang maggagabay sa ating mga choices at sa ating mga decisions because His plan overrules man's plan. Isa pa pong magandang talata na pwede po natin pagkuhaan ng magandang reflection ay nasa Proverbs 19 verse 21. So Proverbs 21 tayo, atas po tayo ng konti. Proverbs 19 verse 21. Ito naman po, it refers to every living person. Kanina, mga rulers, mga kings. Ngayon naman po, simple people. Tayo, many plans are in a person's heart, but the advice of the Lord will stand. Many plans are in a person's heart, but the advice of the Lord will stand. Again, pwede tayong gumawa ng marami nating plano sa buhay natin. Pwede tayong mag-explore ng ating mga pwedeng puntahan. Siguro iba sa inyo nakapag-book na ng mga tickets sa mga darating na holidays. Pero tandaan po natin, ang Diyos pa rin ang magsasabi kung ano mangyayari sa ating mga buhay. Para lang tayo nag-submit ng ating year plan sa ating amo at siya pa rin magsasabi kung ano yung mga papayagan niya o hindi. That's how powerful God is.
And God's plan always happens. Siya yung personal, meron tayong plan A, plan B, plan C. Kasi nga, di ba, Murphy's Law eh. Ang Diyos, wala siyang plan A, plan B, plan C. Isa lang ang plano niya at yun na po ang nangyayari hanggang ngayon. Walang pwedeng pumigil doon. At dahil po doon, mga kapatid, gusto po kayong bigyan ng assurance na ano man po yung mga pagdadaanan natin ngayong taon na to, magtiwala po tayo sa ating Panginoon. I'm very sure many of us will experience unpleasant happenings. Many of us will experience troublesome events sa ating mga buhay. Pero magtiwala po tayo na above all of this, ang plano ng Diyos na gumagabay sa bawat isa. At ang ending po nito, yung kanyang glory at yung kanyang majesty. We just have to submit to our Lord. Amen po ba? Yun po ating first point. God's plan supersedes human plans. Pangalawang point po, God's will can be personally unpleasant. God's will can be personally unpleasant. May kalooban ng Diyos, may ipapagawa siya sa iyo, at maniwala ka sa akin, hindi po yun magiging madali. Okay? Nakita po natin yan sa ating text sa Luke chapter 2, 6 hanggang 7, na doon po dinitalye o binigay sa atin ni Luke kung ano po yung ginawa ni Joseph at saka ni Mary matapos silang mabalitaan na kailangan nilang bumalik sa Bethlehem. Ulitin ko po, nag-travel po sila from Galilee, from Nazareth, papunta po sa Bethlehem. Ang layo po nun ay 3 to 7 days na travel. Hindi ko alam kung ano yung pinakamatagal na biyaheng nagawa ninyo, pero sigurado ako, yung biyahe ninyo ay convenient kayo. Naka-aircon kayo, di ba? Meron kayong mga stopover, kumakain kayo na maayos, di ba? Etong mag-asawa, wala po silang ganun. They don't have that kind of luxury. They are just teenagers. Okay? Sila ay mga kabataan lamang. Walang trabaho si Mary, si Joseph ay isang mere carpenter. Anong resources meron tong dalawang ito para mag-travel ng ganung kalayo? Plus, buntis pa po si Mary. Kabuanan niya. Okay? Inabutan nga siya ng kanyang panganak doon sa Bethlehem dahil nga natagtag siya sa biyahe. It is very unpleasant for these two young Jew couple na gawin yung bagay na yon, pero ginawa nila. And that is a strong message to all of us. God will require you to do something for His will, and it will bring you inconvenience. Merong isang tao sa buhay ng ating Panginoon, nalaman niya na si Jesus Christ ay napakasikat, marami siyang follower. Ang sabi niya, Jesus, I will follow you wherever you go. Sabi ng Panginoon, really? Foxes have holes, birds have nests, but the Son of Man has nowhere to lay His head. Gusto mo sumunod sa akin? Well, unahan na kita, hindi maiging madali. Marami sa atin naging Kristiyano kasi yun yung faith ng ating mga magulang, kasi parang mas okay dito, walang masyadong dress code, di ba? Parang dito medyo maluwag, pero hindi natin nakuha talaga yung commitment na kinukuha ng ating Panginoon sa mga anak niya. Maraming mga Kristiyano tinatawag na Sino, C-I-N-O. Ano yun? Christians in name only. Andun lang sila for the perks, andun lang sila for the privilege. Pero ayaw nila ng commitment, ayaw nila ng sumunod sa kalooban ng Panginoon. And that is not what God wants from His children. Ang kalooban ng Diyos ay hindi madaling i-execute. Sabi nga ni Apostol Pablo sa 2 Timothy, pag gumagawa ka ng kalooban ng Diyos, you will be persecuted. But that's okay. That's fine. Because kung talagang anak ka ng Diyos, deep inside of you, you have this burning desire to obey the Lord no matter what happens to you. At nag-grow yun sa iyong pananampalataya. Nung una, siguro hindi mo pa na-feel sumunod sa Panginoon, pero habang tumatagal, as you explore the love of God for you, mauunawaan mo na kahit na anong ipagawa sa iyo ng Panginoon, hindi mo kayang tumbasan yung kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. God's will can be unpleasant. At yung ating Panginoon, pinakita niya sa atin yung level ng humility na meron siya para lang tayo i-convince na alam ko yung mga pinagdadaanan ninyo. If I will ask you, ano kaya ang itsura ng ating Panginoon sa inyong mukha? Ano kaya ang mukha ng ating Panginoon physically speaking? Siguro ang inyong iisipin, yung nakikita nyo sa internet na na perfect yung kanyang jawline, di ba? Tapos long hair, tapos naka-beard, swagger look.
Ang pogi ng Panginoon, tapos blue eyes, di ba? So tingnan nga po natin, Isaiah 53 verse 2. Let's see. Isaiah 53 verse 2. Ano yung kanyang physical appearance based kay Isaiah? Hindi man binigay yung eksakto, pero binigyan tayo ng general idea kung ano yung physical appearance ng ating Panginoon. Isaiah 53 verse 2. For he grew up before him like a tender shoot and like a root out of dry ground. Ito po yung kanyang itsura. He has no stately form or majesty that we would look at him, nor an appearance that we will take pleasure in him. Hindi po siya physically attractive. Ang ating Panginoon. Hindi siya physically attractive, hindi siya head turner. Na pag dumaan siya, yung mga babae lilingon. He looks like a common person, a common guy. Minsan inisip ko, Panginoon, magkamukha ba tayo? Huwag naman sana, Lord. Lugi ako. Ganun lang. Kaya nga, unless siya ay magsasalita, hindi mo siya papansinin. Ang dali niya maglao sa crowd. Because he is not that handsome. Hindi siya starstruck. So physically, hindi siya appealing sa mga babae. Okay? How about yung kanyang bank account? Baka naman, hindi nga siya gwapo, pero mayaman naman siya. O, tingnan po natin sa 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Baka naman maganda ang kanyang paycheck. 6 figures. O, tingnan po natin. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you, through His poverty, might become rich. Anong trabaho ng ating Panginoon? Executive, CEO, VP for Communications, Sales Representative, ano siya? Carpenter. Carpenter. Sabi ng mga commentator, yung Galilee ay isang wrong option para maging carpenter ka kasi wala masyadong puno doon. Pero doon siya nagstay for 30 years or so. Nazareth, di ba? Tawag sa kanya, Jesus of Nazareth. Yun yung Galilee region. Kung ano yung trabaho ng tatay niya, earthly father niya, representative, si Joseph, hindi yung trabaho niya, carpenter. And carpenters, they earn below minimum wage ng panahon na yun. He is living from paycheck to paycheck, from project to project. Lalo na kung siya freelance, kung walang mapapagawa, siguro wala rin siyang kakainin. That's how poor he is. One time, sabi ng mga enemy niya, ikaw, Jesus, di ka nagabayad ng temple tax eh. Sabi ni Panginoon, Peter, muli kang isda. Yung unang isda, meron yung pera. Doon mo siya kumuha ng pera sa isda. Siguro yung ATM niya, sagad na sagad, every payday. Pero he is very rich. Yun yung kanyang humility. He owns the entire universe, but when he came to this world, he has no penny. Yung kanyang nag-iisang damit, pinag-agawan pa. Yung kanyang libingan, hiniram pa kay Joseph of Arimathea. Kung walang Joseph of Arimathea, nandun Panginoon, nakabuyubay sa krus buong maghapon. Can you imagine the poverty that our Lord went through? At pinanganak siya sa isang sabsaban, mere manger, yun yung kainan ng hayop na kinonvert lang, ni reverse engineer ni Joseph para maging, dun ilalagay yung kanyang panganay na anak. Then you have Mary. Sabi dun sa text, si Mary ang nagpaanak sa sarili niya. Sa lahat ng mga nanay dito, alam nyo kung gaano kahirap manganak sa panganay. It's very painful. Yung level ng agony, hindi mo alam kung saan mo lalagay, pero meron pa kayong dito, anesthesia. Mary, wala. 16-year-old na babae. Ngayon mga 16-year-old, puro TikTok, di ba? Puro gano'n. Nagugulat ako minsan, maglalaki to. May gumagano sa gilid ko. Yung pala, may TikTok sila. But Mary, she's very young. Wala siyang pwedeng pagugutan sa kanyang teenage years kung paano niyo gagawin yon. And you have Joseph na napakabata din. All of these are unpleasantries sa buhay ni Joseph, ni Mary at ang ating Panginoon. Tapos meron kang isang Roman emperor na sobrang convenient ang buhay. Pero guess what? Ngayon, walang nakakaalala kay Caesar Augustus.
The closest thing that we can mention the word Caesar is through a salad dressing. Caesar salad. Hanggang doon na lang siya. But Joseph, Mary, and Jesus, their names are immortalized because they followed the will of the Lord, even though it is unpleasant. Amen? If you give your life to the Lord, so ito yung sasabi ng Panginoon, you keep your life, you will lose it. But if you lose the life for me, you will keep it forever. So follow the will of the Lord this year, kahit na unpleasant at mahirap. Tiisin nyo yan para sa Panginoon. Amen ba? Sabi mo sa iyong katabi, tiisin natin para sa Panginoon. Ha? Tiisin ninyo, huwag kayong magreklamo. Okay? Tandaan po ninyo yung characteristic ng kalooban ng Diyos. Tinan po natin, Romans chapter 12, verse 2. Kahit po mahirap gawin yung kalooban ng Diyos, tandaan po natin, ito yung kanyang characteristic. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is. Ano yung katangian ng ating ng will of God? Good, acceptable, and perfect. Regardless kung anong maranasan mo, the will of God is good, acceptable, and perfect. Yun yung ating hahanapin sa ating buhay sa araw-araw. It never promises comfort living, but it promises truth living. So yun po yung pangalawa. God's will can be personally unpleasant. So yung una po, God's plan supersedes human plans. Pangalawa, God's will can be personally unpleasant. Pangatlo po ay, God's choice often surprises human expectations. Yan. God's choice often surprises human expectations. Nakalagay po yun sa Luke chapter 2, 8 hanggang 14. At ang focus ko po dito, yung unang bisita ng ating Panginoon, ano yung unang bisita niya? Mga ano ba, saserdote ba? Mga dignitary, mga celebrity, mga high-ranking officials? Ano? Shepherds. Mga pastol. Shepherds back then are marginalized people. Hindi sila masyadong pinapansin kasi sila ay palagi nilang nakahiwalay sa society. Shepherds sometimes are overlooked. At may mga pagkakataon pa mga kapatid, halimbawa, merong isang baryo sa Israel, di ba? Nagkaroon ng nakawan doon. Tapos, sakto naman, may mga nagpapasto na shepherd doon sa lugar na yon. Ang unang pagbibintangan na gumawa ng krimen, mga shepherd. Kasi nga mga dayo sila eh. So parang sila yung pinakauna mong suspect pa may nangyaring krimen. Ganun ang tingin sa mga shepherds, but God chose them. Pinili ng Panginoon itong mga overlook na to para sila yung unang tatanggap ng mabuting balita at unang makakakita sa ating tagapagligtas. God chooses people that we do not expect. Diba? Ganun ang Panginoon kumilos. Pumipili siya ng mga tao na hindi natin ina-expect kasi yun ang gagamitin niya para po tayo ay, para gawin yung kanyang kalooban. Oh, by the way, nakalimutan ko. Merong isang pastor, nag-preach po siya about Luke chapter 2. At sa kanya pong preaching, ito po yung sinabi niya. Kaya daw po, may mga shepherd malapit sa Bethlehem kasi itong mga shepherd na to, ang kanilang task, ay ito ang kanilang task. Sila po yung magbibreed ng mga tupa na balang araw iaalay sa templo kapag Yom Kippur. Ano Yom Kippur? Day of Atonement. Diba? So yung mga tupa na inaalagaan nila, someday, iaalay yan kapag nangyari na yung Day of Atonement. Yun po yung buong Israel nasa templo, tapos mayroong high priest na papasok sa Holy of Holies at bibisik yung blood of the Lamb. Galing yung tupa na yun dun sa mga tupa na inaalagaan ng mga shepherd. At pag daw mo, yung tupa ay nanganak ng isang baby na tupa, ibabalot yun sa isang tela at ilalagay sa manger. Ano sabi ni John the Baptist kay Jesus Christ? Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Oh, di ba? Ang galing na Lord, di ba? At yung Bethlehem, ang kanyang literal meaning, house of bread. So John, ano isang I am ng ating Panginoon? I am the bread of life. Akala mo, ang pangit ng itsura, pero because of God's wisdom, everything falls into their proper places.
Basta tiisin mo lang yung kalooban ng Panginoon. Everything will make sense at the very end. At kapag tayo'y pinili ng Panginoon, kung mayroong pinili ang Panginoon minsan, ito po, pinapakita po dito na ang Panginoon talaga, He is choosing those people na hindi mo ina-expect. Sino mag-aakala na ang isang binatang pastol ay magiging magaling na hari? You have King David. Diba? Sino mag-aakala ng isang tao na convict, tumakas, hinahunting sa Egypt, magiging great leader ng Israel? And you have Moses. God is choosing these people because through their weaknesses, His power will be radiated, will be demonstrated. Mga kapatid, gusto kong paalala sa atin yung katotohanan ng James chapter 4 verse 6. Ang daming dignitaries sa ano? Ay, mamaya ako napapakita sa inyo. Sige. Ito muna, James chapter 4 verse 6 muna tayo. Okay? Bilang inimpress sa akin ng Lord. Ito, mamaya. Ito po. Ito muna ba? Ito muna. Kalma. Okay? Sabi ng Panginoon sa James chapter 4 verse 6, but He gives a greater grace. Therefore, it says, God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Ayon ng Panginoon ng mga mayayabang. Ang pinipili niya yung mga taong humble, yung mga tao na inaakala nating mga mahihina. Okay? So, doon na tayo sa inimpress sa akin ng Panginoon. Sa Luke chapter 3. Ito, ang ganda nito. Verses 1 hanggang 2. Ito. Nandiyan na po kayo, Luke chapter 1 and 2. May kinalaman po ito doon sa God is choosing unexpected people. Ito po. Now, in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, when Pontius Pilate, so patay na si Caesar Augustus, no? Ang pumalit sa kanya dito ay si Tiberius Caesar, bago ng Roman Emperor. When Pontius Pilate was governor of Judea, and Herod was tetrarch of Galilee, his brother Philip was tetrarch of the region of Iturea and Trachonitis, and Lysanias was tetrarch of Abilene. In the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, the son of Zechariah, in the wilderness. Anong point ko dito? Ang daming dignitaries ang binanggit. You have a Roman emperor, you have a governor, you have these tetrarchs, you have 2 high priests. But the word of God was given to a guy who wears strange clothes, lives in strange places, and eats strange foods. John the Baptist. Did you get the point there? Ang daming dignitaries doon sa lugar na yon, pero ang pinili niya, si John the Baptist, sa wilderness nakatira. God is choosing the most unexpected people to accomplish His will. That's how He operates. Wala siyang pakialam sa accomplishment mo. Ang habulin niya sa iyo yung humility ng puso mo. God opposes the proud but gives grace to the humble. At kung sakali man, pinili tayo ng Panginoon kasi humble tayo, please, wag tayo magiging mayabang at the very end. Kasi minsan ganun eh. Sabi nga nung aking favorite movie, it's either you die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Minsan kasi galing tayo sa mababa, tapos ang Panginoon, pinabless tayo ng Panginoon ng sobrang daming responsibility, sobrang daming wisdom, in the end, naging mayabang tayo. Huwag sana tayong ganun. Kahit na anong maabot natin sa buhay, maging humble tayo sa Panginoon. Huwag magiging mayabang. Kagaya ni Apostol Pablo, I am what I am by the grace of God. Kung walang grace ng Diyos sa buhay natin, wala tayong maabot, mga kapatid. Huwag mo kakalimutan kung saan kinugot ng ating Panginoon. Huwag tayong magiging mayabang sa ating mga kanya-kanyang buhay. At isa pa po na gusto kong ipaalala sa bawat isa, ito, sana po, mag-gets nyo to, no? If God chooses you to fulfill a task, do not sell yourself short. Medyo mahaba, Pastor. Sa pa nga. Isa pa po. If God chooses you to fulfill a task, do not sell yourself short. Ibig sabihin noon, pag binigyan ka ng Panginoon ng isang task, huwag mong maliitin ang sarili mo. Kasi tayo yung tipo ng mga tao na sasabihin natin, Lord, gusto kitang paglingkuran. Pero pag nandiyan na yung paglingkod, ang sagot kagad natin, immediate no. Gusto yan ang kwento? Lagyan natin sa isang kwento. Okay?
Yung kwento ko kayo, yung mga nakakalaman yung yung sabihin halimbawa, si Pastor Ja ay na-diagnose ng isang cardiologist na meron siyang sakit sa puso at mamatay siya after 1 month unless yung puso niya papalitan. At nalaman niyo, ganun yung mga Pastor Ja, at na-move kayo. Sabi niyo, mahal namin yung aming lead pastor. Pastor Ja, yung puso ko kunin mo. At lahat kayo, ganun lang inyong sinasabi. Pastor Ja, ako. Pastor Ja, yung puso ko. Ako naman, na-flatter ako, syempre, kasi imagine yung pagmamahal niyo sa akin, nakaka-overwhelm. No? Sabi ko, sige po, ganito gagawin natin. Pupunta akong second floor, nasa first floor po kayo, magbabagsak ako ng balahibo ng manok. Kung sino ang babagsakan ng balahibo ng manok, yung puso niya, yun po yung kukunin natin. Yeah. Ibinagsak ko ng balahibo ng manok, no? Paaba na yung balahibo ng manok, paaba. Merong isang membro, tatamaan siya ng balahibo ng manok, ang ginawa niya, papunta na yung isang balahibo ng manok sa pang miyembro. Hanggang lahat ang masama na may isang miyembro, tumatakbo, ako na. Grabe kayo sa akin, namatay ako 1 buwan sa mga ginagagawa ninyo. Nakakatawa yung story, pero minsan po ganun tayo. Lord, ngayong taon, I will serve you. Gusto ko ng spiritual growth. Bibigyan ka ng task. You sell yourself short. Di ba? Masyadong minamalit sa sarili mo. Lord, bakit ako? Di ba para si Gideon, ako ang judge. Ako yung galing sa pinaka-least. Ako yung pinakamahina sa aming clan. Ako yung gagawin mong judge. Ganun tayo. Akala natin, wala tayong galing. Pag nakita ka ng Panginoon sa isang particular task, may nakita siya sa iyo, kapatid. He saw something on you. At handa siyang ilabas yan. Magtiwala ka lang sa Kanya. Sabi mo sa iyong katabi, do not sell yourself short. Magmumalit yung sarili mo. Okay? Hayaan nyo. Ang siguro magandang sagot, kung mayroong ino-offer sa inyo ang Panginoon, sige, Lord, ipag-pray ko. Sige, Pastor, let me pray for it first. Hindi yung sasagot ka agad, no. Huwag ganun. Okay? Ang mga apostol, yung 11, sino mag-aakala na itong 11 ito na may kanya-kanyang sa buhay, ang mag-turn sa ating mundo upside down? Because Christ saw something in them. So yun po, pag may binigyan kayo ng task ng Panginoon ngayong taon, sana ipag-pray niyo muna. Huwag kayong sumut agad ng no, Pastor. Okay? So yung panghuli po, ano yung una? God's plan supersedes human plans. O di ba matapos na tayo, ang bilis? God's will can be personally unpleasant. Pangatlo, God's choice often surprises human expectations. At yung pinakahuli po, God's faithfulness should lead us to witness and worship. God's faithfulness should lead us to witness and worship. Luke chapter 2, 15 hanggang 20, matapos magpakita ng mga anghel sa mga shepherd, hindi nag-brainstorm yung mga shepherd. Hindi sila nag-usap-usap. Anong gagawin natin? Siguro maganda niyan, ikaw muna pumunta. Kapag totoo, balik ka dito, tapos susunod kami sa'yo. Walang ganon. Lahat sila pumunta. Immediate obedience. At ganun po ang gusto ng Panginoon. Pag meron siyang nireveal sa atin, at sigurado naman tayong yun ay galing sa kanyang salita, sumunod na po tayo sa kanya. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. If God is telling you something that you should do this year, obey immediately. Ayaw ng Panginoon ng passive faith. Mag-decide ka ngayon, anong gusto mo, yes or no? Tingnan po natin sa Matthew chapter 7, 24-27. Ito po yung conclusion ng ating Panginoon sa kanya pong Sermon on the Mount. At yung kanya pong conclusion is challenging people to either believe Him or reject Him, no middle ground. Sabi natin, Panginoon, therefore everyone who hears these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on the rock, and the rain fell, and the flood came, and the winds blew and slammed against that house, and yet it did not fall, for it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not act on them will be like a foolish man who built his house on the sand, and the rain fell, and the floods came, and the winds blew, and slammed against that house, and it fell, and it collapsed, was great. Ano yung kanilang common denominator? They both heard the words of Christ. Anong kanilang difference? Yung isa, sumunod, wise man. Yung isa, hindi sumunod, foolish.
It's either you are a wise or a fool. Depende yan sa kung paano ka magre-respond kay Jesus Christ. Walang middle ground. At kung alam nating faithful sa atin ang Panginoon sa buhay natin, mag-respond tayo ng worship at witness. Sumunod tayo sa Panginoon. Taas ang kamay ng pinabayaan ng Panginoon nung nakaraang taon. Wala, di ba? Kahit na marami tayong pinagdaan ng mga pait na karanasan, alam natin kailanman ng Lord hindi tayo pinabayaan. If that is the case, then why are we delaying our obedience sa ating Panginoon? Kagaya ng mga shepherds, let's follow God immediately. Magtiwala tayo sa Kanya. Obedience is an act of faith. Minsan talaga, God will tell you to go to some place, wala kang idea, pero dahil Diyos naman nagsabi noon, sige po, tutuloy po ako. Doon din po sa ating text, pinakita po dito yung dalawang klase ng worship. Okay? So pagdating po ng mga shepherds, kung babalik po tayo sa Luke chapter 2, so nakita po nila yung magpamilya nandoon, si Mary, si Joseph, tsaka ating Panginoon. Tapos binanggit po doon yung response ng mga tao. Sa verse 18, sabi po doon, and all who heard it were amazed about the things which were told to them by the shepherds. Tapos verse 20, and the shepherds went back glorifying and praising God. Ito po yung tinatawag natin na expressive worship. Na talagang sobra mong na-absorb, na-overwhelm ka sa kabutihan ng Panginoon, kapag nag-worship ka, talagang you are very expressive. Kumakanta ka, pumapalakpak ka, parang sumasayaw ka pa nga, mataas ka ng kamay. Yun yung expressive worship. Pero meron pang isang klase ng worship na pinakita po dito, yun po yung ginawa ni Mary sa verse 19. But Mary treasured all these things, pondering them in her heart. Yun naman po ang tawag doon ay reflective worship. Yung ang ginagawa mo lang, nakatayo ka lang ng tahimik, nakapikit ka, and you are just absorbing everything, at yun ay kinoconnect mo sa ginawa ng Panginoon sa iyong buhay. Yun naman po yung reflective worship. Both kinds of worship are acceptable sa Panginoon. Huwag nating i-offer yung ating pagpupuri sa mga mananampalatayang iba yung expression. Kaya ko ito sinasabi sa inyo, kasi one time, nung ako'y kabataan, may napunta ng isang church na ang worship nila, 1 oras. Isang oras ng worship, no? At pag sila nag-worship, talaga nagtatalunan sila, nagbabanggaan. Kala ko nga, River Maya, nasa harapan no? Tapos, ako pag nag-worship ako, ganun lang ng worship, kahit na joyful lang, ganun lang ang worship, mo. Sabi ng worship leader, wag po nating pigilan ang Espiritu ng Panginoon, pakawalan natin yan. Wala wag po natin hayaan ng kaaway, napigilan yung pagpapala ng Lord. Sige po, express mo natin yan. Ganun lang ng ganun. Diba? Wala kang magagawa, ganun na mag-worship pambihira, ano ba naman yan? Doon mo hatulan sa ganun? Mga kapatid, ito po, trivia po sa inyo. Kapag tayo po ay nag-worship sa Panginoon, hindi niya titingnan yung araw na yon. Babalik siya mula Saturday hanggang Monday. Because true worship that pleases God, comes from a life of obedience. Madaling pikein ang pag-worship pag umaga. Madaling magsuot ng long sleeve na para kang nagbenta ng Cadbury. Madaling pikein ang mga bagay na to. Kakanta kayo, nakataas ang kamay, kahit walang lyrics, no? Kahit walang Pero ang ginagawa ng Lord, for me, ang ginagawa niya, babalik siya sa yung week. Kamusta ka nung nakaraang linggo? Did you obey my word? Tandaan niyo, sabi ni Samuel, obedience is better than sacrifice. Kahit na gano'ng kadaming sacrifice pa ibigay mo sa Kanya, kung di ka naman umuhay in obedience sa Panginoon, yung worship mo, hanggang dyan lang yan, sa kisame. Actions speak louder than words, di ba? One time, sana hindi ako mapatawag sa Senado. Nung ako yung teacher pa, nagkaroon kami ng isang memo na magkakaroon ng makeup class. Di ba dapat pasok namin Monday to Friday lang? Yung Sabado, 4 na Sabado susunod, makeup class na pasok kami. Sabi ko, pambira. Paano sabi, bilang napaisip, paano ko kaya sasabihin sa mga estudyante ko na mapasok sila pero di sila mapasok? Kasi nga nakatamad yung Sabado naman yun. Okay? So ganito ginawa ko, nakisa mo isang paraan. Kasi nga, actions speak louder than words.
Walang gagaya nito Ito ay walay sa sa COCM. Disclaimer, okay? So ganito ang ginawa ko. Inannounce ko sa mga estudyante ko na merong pasok sa Sabado, pero ganito ginawa ko. Okay, meron tayong makeup class sa Sabado. Bawal ang umabsent. Lahat ng absent merong minus sa akin. Lahat kayo papasok kasi kailangan, sabi ng DepEd. Nung Sabado, walang pumasok, ang konti lang. Actions speak louder than words. If your actions throughout the week ay disobedience, kahit na gaano karaming words ang iyong i-fulfill sa Sunday worship, bali wala yan. Babalikan ng Panginoon yung buhay mo Saturday hanggang Monday. Kaya mga kapatid, I'm really pushing for personal holiness. Mamuhay tayo na may kabanalan kahit wala tayo sa church. It doesn't mean na kailangan maging perfect ang iyong obedience, pero dapat makita ng Panginoon yung effort mo na Monday to Saturday, you're really doing your best to protect your testimony and your purity because that is your holiness. May nakatingin man o wala. Ganun mag-assess ang Panginoon ng worship. Kamusta ka nung nakaraang isang linggo? At sana po ganun din po yung ating pagpapahalaga sa worship. Through worship leads to obedience, testimony, and transformed living. If meeting Christ did not change us, we have not truly encountered Him, and our worship is just lip service. Lip service yun? Hanggang bibig ka lang. Pero walang buhay. Actions speak louder than words. Okay. Sa mga teacher dito, yung gagawin yun So yun po, tapos na po ako sa aking mensahe. I hope na pagpala po tayong lahat. Ang aking lang pong prayer sa bawat isa, maging flexible po tayo sa gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Ngayon po yung huling Sunday ng January. After 6 days, February na, ang bilis ng araw. But I do hope po, hayaan po natin yung Panginoon ang kumilos sa buhay ng bawat isa. At sana po kahit yung kanyang kalooban ay inconvenient sa atin, we still obey Him regardless. Dahil siya po ay namatay para po sa atin. And that is very inconvenient for Him. Let's all pray. Panginoong Hesus, salamat po sa magang ito. Thank you po sa mga kapatid na nandito ngayon. I'm very happy to see their faces. Lord, tulungan niyo po kami na amin pong hayaan yung kalooban mo na mag-unfold sa aming mga buhay. Sa mga darating pa pong buwan, linggo, araw ng taong ito, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, ang inyo pong paggabay sa bawat isa na, Lord, yung aming mga choices, yung aming mga decision-making, Panginoon, ay para po sa ikararangal ng iyong pangalan. Father, help us to strive for our personal holiness. Meron man nakatingin o wala, Panginoon. Hanapin namin palagi yung mga bagay na magpapakabanal sa amin at kami ilumayo sa mga bagay na pwede magdala sa amin sa kasalanan, Panginoon. Salamat po dahil alam kong hindi mo kami pababayaan sapagkat ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin sa bawat araw. Sa pangalan po ni Jesus.